Magandang araw mga kabayan. Nagbabalik po muli ang inyong lingkod upang magbigay sa inyo ng mga bago at nagbabagang mga balita. Tila ba naging usap-usapin sa social media na si Senator Raffy Tulfo ay masa-cyber libel dahil umano sa pagpapahiya niya at paninira niya sa ibang mga tao? Ang kanyang programang Raffy Tulfo in Action ay aalisin na rin dahil sa mga pinagagawa niyang pagpapahiya. At dahil din dito ay ibubuhos niya ang kanyang galit kay Maharlika. Maharlika, hindi rin naman aatras sa hamon ni Senator Raffy Tulfo. Panoorin ang buong video para sa buong impormasyon. At kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kakalimutang mag-subscribe, pindutin ang notification bell at piliin ang all upang laging maging updated sa mga bago at nagbabagang mga balita. Ang usapang ding ito ay naging trending or naging usap-usapin sa social media. Merong isang netizen na nagsabi, public figure si Mr. Raffy Tulfo, normal lang may mga mag-criticize sa kanya. What if naging president yan? Wag naman sana. Di bawal na i-criticize administrasyon niya. Siya itong dapat ma-cyber libel sa dami ng pinahiya niya online or on air. At sabi din ng isa, public servant si Raffy Tulfo, subject siya sa constructive criticism from the public, especially if there is misuse and abuse of power. Yang nananakot lang yan, democratic country ang magkano kaya? Ay, hindi, bobo ang taong bayan at malakas ang loob. Hindi papayag na niloloko. Tama po kayo, Sir Johnny. If you're a good analyst, express yourself. Freedom of speech of expression and freedom of the press. Sabi din naman ng isa, papaano yung mga kamalian ni Tulfo katulad nung binasura niyang namatay na scout ranger, yung teacher na pinahiya niya. Ilan pa lang yan sa mga sinira ni Tulfo at siya'y klarong nagkamali, dapat din siya malibel. Magandang araw mga kaibigan. Ang isang masugid kong subscriber from Ozami City, nag-text sa akin, sabi niya, General, ipadala ko sa iyong messenger ang video na kung saan kinasuhan ni Senator Tulfo ng cyber libel case si Attorney Libayan. So, ako, sabi ko, salamat. Panoorin ko kagad at gawan ng reaction video. So, pinanood ko na. Napanood ko na kanina at ngayon magre-react na ko. Ito po yung parang video. Nakalagay dyan is, grabe, binigla ni Senator Tulfo ngayong araw ang isang vlogger, kinasuhan niya Senator Tulfo para magtanda yang vlogger na yan at hindi na gagayain ng iba. So, tinanong ko muna ang sarili ko, sino itong kinasuhan? Ang pumasok sa isip ko, una, si Attorney Libayan nga, pwede si Maharlika dahil binoking ni Maharlika yung drama ni Senator Tulfo sa airport, yung 50 million bagahe. And then pwede rin si Attorney Claire Castro. Pinanood ko, grabe. Iparinig ko lang sa iyo vlog kwan ito ni Vince World. Kakapasok lang po ng balita ngayon. Ngayong araw po ay nagtungo sa Department of Justice Prosecutor Office sa Quezon City si Senator Raffy Tulfo at kasama ang kanyang mga staff at mga abogado at nag-file sila ng multiple cyber libel case sa isang vlogger. Alright? At sa mga tropa nito na mga small vlogger. At bukod pa dito, may dalawa pang abogado na magpa-file din ng kaparehong kaso sa isang vlogger na tawagin nating alright sa iba't ibang parte na malalayong lugar sa ating bansa. At syempre ayon sa nakalap nating balita, ang mga kumplinan at mga abogado na nag-file ng cyber libel case ay bukas na patawarin ang mga tropa ng vlogger na ito na nadamay din sa kaso. Basta sinserong maghihingi sila ng sorry sa kumplinan. Pero ayon sa kampo ni Senator Raffy Tulfo at sa iba pang mga abogado na nag-file ng cyber libel case, ang isang vlogger na ito na kanilang poon ay malabong mapagbigyan na patawarin.
Yes po, ngayong araw ay saksi po tayo sa Department of Justice Prosecutor Office at nasaksihan natin si Senator Rapi Tulfo at ang kanyang mga abogado na nag-file ng multiple cyber libel case sa isang vlogger na tawagin natin si Allright at nadamay din ang kanyang mga katropa na mga vlogger. Tandaan sa mga kapwa ko small vlogger na ginawa ng content ang pagiging anti-Tulfo na halos ipagsigawan na sa social media na parang si Senator Rapi Tulfo na ngayon ang pinakamasamang politiko. Na sana magsilbing lesson sa inyo ito ang pag-file ni Senator Rapi Tulfo at ng ibang abogado ng cyber libel case sa ibang mga vlogger at sa vlogger na tawagin natin si Allright. Yes, demokrasyang bansa tayo. Pwede kang magalit sa taong ayaw mo at magkomento ng kahit anong gusto mo sa social media. Pero tandaan, dapat ay may disiplina pa rin at may limitasyon. At sana isipin din nila ang mga kabutihan at tulong na ginagawa ni Senator Rapi Tulfo sa iba nating mga kababayan. Kaya naman i-share mo na ang video na ito. Ikaw bilang isang Pilipino, may idea ka ba kung sino itong vlogger na sinampahan ng cyber libel case ni Senator Rapi Tulfo na tawagin natin si Allright? At tama lang ba nasampahan ng cyber libel case ang ibang mga vlogger kung ang kanilang content ay mapanira na sa ibang mga tao para hindi sila gayahin? Well, i-comment mo na ang iyong reaksyon sa video sa baba. Piliin ka ba ng mga pormahang... Okay, so yung video na yon, mayroong 1.5 million views. Wow, viral. Tapos ang daming shares. So ano ang comment ko? Hindi ako basta-basta maniwala. Mahirap na yung maloko. Ang una kong ginawa ay, nagduda na pala ako. Nagduda na ako habang pinapanood ko yung video. Bakit hindi itong vlogger na ito, Vince World, sa Facebook siya nag-post? Bakit hindi niya mabanggit-banggit yung pangalang Attorney Libayan? Bakit sinasabi niya lang Allright? Yon, duda number 1 na yon. Okay? Ano pa? Kapansin-pansin, yung sabi niya, i-share nyo na ang video na ito. Share. Ikaalat nyo. Duda number 2. Anong motibo? Gusto niyang magka-views. Kaya nga, naka 1.5 million views. Malaking pera na yun. Bakit kung banggitin nila? Kung totoong nag-file nga itong Senator Rapi Tulfo ng cyber libel, bakit itago pa niya yung pangalan ng vlogger? Okay? Tapos gusto lang niyang ma-share ang kanyang video. Okay. Check up ko ngayon sa Google. Yun po, pag meron pong ganyan na kaalaman o informasyon, ang payo ko po is huwag kayong maniwala kagad. Pag-aralan nyo. Check with other sources. Kaya ko, check up ko sa Google kasi halos, hindi naman lahat, halos nandyan lahat. So, chinek ko, cyber libel case filed by Senator Tulfo against Attorney Libayan. Walang lumabas. Kasi kung totoo na mayroong na-i-file, nako, pinagpiestahan na yan ng mainstream media. Kasi balita yan eh. It's a good scoop, good news. Hindi naman good news. Basta, maugong na balita yan. Hirin mo, senador, kalaban niya isang abogado. Senator versus attorney vlogger. Sino ang mananalo? Okay? Wala. Anong ibig sabihin? Question mark. The same thing nung si Madam Marlica, yung sinasabi na napailan na ng kaso o may warrant of arrest. Tinignan ko ulit sa Google. Sinearch ko. Walang balita ang mainstream media. Again, kaduda-duda. So matotal.
ang analysis ko dito, this is fake news. Ano ang motibo? Bakit nagkaroon ng ganitong balita? Analysis ko lang ito, itong vlogger, Vince World, kailangan niyang kumita ng pera. At totoo nga, kumita siya ng pera. But at the expense of truth. Paki-comment ko kung baka ako naman ang nagkamali, hindi ako marunong mag-research. Baka meron ngang na-file. Kung meron na, di talagang meron. Pag-usapan natin. Kaya lang, duda kasi ako kasi walang ibang sources. Okay? So, ang vlogger na ito, Vince World, kailangan lang niya magka-views, kaya ganun. Nag-fake news, nagsinungaling. Isa pa, lumalabas itong Vince World na ito, pro-Tulfo siya. Baka lang These are all opinion, allegation. Baka dahil pro-Tulfo siya, kasi kasagsagan ngayon ng mainit-init pa yung resback o mainit pa yung damage na yung nangyari sa drama sa airport, yung nawawalang maleta na 50 million worth. Grabing yun. Grabing sakuna sa Rapi Tulfo in action. Dahil napakaklaro na drama talaga. So, baka lang, tapos ang dami ng vlogger na sumakay. Ginawang content, isa na ako doon, nag-content ng ilang beses. Pinaka-the best content na napanood ko, si Attorney Claire Castro. 3 episode yung kanyang vlog. Wow, salamat Attorney Castro, ang galing ninyo. Of course, kayong dalawa ni Attorney Fair Lady Maharlika, ang galing niyo. Of course, si Attorney Libayan na rin. So, dahil ang dami ng sumakay ng mga vlogger sa isyong ito, baka na ng Rapi Tulfo in action na ipalabas itong drama na naman itong balitang ito para takutin ang mga vloggers na huwag nang mag-content kontra kay Senator Tulfo. Okay? Anyway, these are just my assumption. I might be wrong. Ano pa? Ay, nako. So, lesson learned. Tayong mga vloggers, kung may nanonood sa ating mga vloggers, huwag po tayong masyadong focus sa views at income. Hindi po masama ang magkaroon ng maraming views at magkaroon ng income. Sino ba namang vlogger? Kahit ako, gusto ko rin magka-views at magka-income. Okay? But not for myself, kasi nga, charity vlogger tayo. Tinutulong natin sa Talaandig Tribal Village ang ating income. So, maganda po yung kumita. Kailang wag namang puros pera-pera na lang, yung kasinungalingan. Alalahanin ninyo, ang Diyos ay katotohanan. Ang demonyo ay kasinungalingan. May verse sa Bible, sabi ng Panginoon, the father of all liars is the devil, Satan. So, ang sino mang nagsisinungaling, anak ni Satanas o ang amahan niya si Satanas. Ang sino bang nagsasabi ng totoo, anak siya ng Diyos. So, yun po. Sana naman, makonsensya naman tayo. Okay? Maraming mga vloggers talaga na, I don't know, but may mga tunay na vloggers. Example, Fair Lady Maharlika and Sas Rugando Saso. Kung ano yung na-research nila, kung ano yung nakikita nila na dapat i-share para ma-aware ang tao, yun lang. Hindi sila naghahabol ng views. Yan ang nakita ko dito sa 2 vlogger na ito. Ngayon, dahil totoo yung mga sinasabi nila, ay ang daming pumipick up sa kanilang mga post o vlogs. Ang daming nagko-content. Tapos ang maganda sa 2 vlogger na ito, hindi sila galit, walang copyright. Sabi ni Maharlika, sabi ni Sasut,
i-share nyo, share. Ibig sabihin, hindi sakin, hindi ganid, hindi katotohanan lang. Ang ibang vlogger kasi, nagka-copyright. Malala ko tuloy itong si Tony Gonzaga. Kala ko, okay siya na vlogger, may magandang vlog niya noon, isinare ko. Naku, kinopyright niya ako. Kaya nawala po yung aking malaking channel, yung TVSTG channel. Isa na yan dahil kay Tony Gonzaga. Daming nagalit na mga subscriber ko na alam na tumutulong ako, nagalit sila kay Tony Gonzaga. Ako naman, bahala ng Diyos dyan. Tingnan nyo, gumalaw ang Diyos, anong nangyari kay Paul Soriano? I'm not saying, karma is real, di ba? So, yun na. Tayong mga vloggers, karma is real. Puros pera-pera lang. Ang Diyos po, nakikita niya ang lahat. Ang Diyos po, parang may CCTV camera na inassign niya sa bawat vlogger. And balang araw, haharap tayo sa hukuman ng Diyos at sisingilin tayo sa pagsisinungaling sa ating mga vlog. Bahala kayo, magsinungaling kayo. Sa napanood niyong video, mga kabayan, ano naman po ang inyong mga opinyon? Ang ating comment section ay bukas para sa inyong mga komento at reaksyon. Huwag kakalimutan, do not let your thoughts left unspoken. As citizen of this country, your opinions matter. Huwag pong mahihiyang magbigay ng inyong saloobin, mga kabayan. At syempre, huwag nyo din pong kakalimutan i-share ang video ito upang ang inyong mga kasama ay maging aware sa kung anong nangyayari sa ating bansa. Huwag din kakalimutang mag-iwan ng like. Hanggang sa muli!